itaas ang ating mga kamay. Yes, Jesus. I give you glory for all you brought me through. And now I'm ready for whatever you want to do. I'm moving forward to follow after you. And now I'm ready for whatever you want to do. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. In every season, your grace has been enough. Thank you, Jesus. And I'm believing the best is yet to come. Amen. The cross before me, my hope on things above. And in you, Jesus, the best is yet to come. Come on, let's sing. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Welcome your presence, Jesus. Lord, we believe in this truth. 'Cause I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. Let's have faith in this truth. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. Declare it today, church. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. Sing it one more time. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Say it to Jesus. Your presence is an open door. So come now, Lord. So come now, Lord, like never before. Come on. If you are breaking right now, that means there's breakthrough. Kaya naman, let's declare this truth. Come on, church. 'Cause we know. 'Cause I know breakthrough is coming. By faith, I
I've seen it with my eyes. Your promise come alive. Your loving kindness is better than life. I've heard it with my ears, the sound of heaven come. There is no limit to what you promised. Oh, my God is able to do what He promised. More than I ask, more than I think. Once He has spoken, it's gonna happen. Stand and believe it, you're gonna see it. It's gonna happen. Stand on your word, God. Now we declare there's no mountain that He can't move. There's no end to what He can do. There's no heart that He can't restore. He's pouring out immeasurably more. There's no mountain that He can't move. There's no end to what He can do. There's no heart that He can't restore. He's pouring out immeasurably more. There's no mountain that He can't move. There's no end to what He can do. There's no heart that He can restore. Oh, He's pouring out. I've seen mountains that He has moved.
Isang mapagpalang araw sa bawat isa po sa atin. Saan man kayo naroroon, welcome to Zion Christian Fellowship Baliwag Online Ministry. Purihin po ang Panginoon sa mga nagdaang 5 linggo na kung saan pinagpala po tayo sa ministry ni Brother Darwin, Brother William, Brother Pert, Brother Kenneth at Brother Janjan. Tiyak ko po na may mga revelations or rhema word o mga takeaways po tayong nakuha sa ayon po sa mga messages na kanilang ibinahagi na may kinalaman pa rin po sa Mi Familia or Simbahay. Kumusta po kayo? Kaway-kaway nga po lahat ng mga taga-simbahay. Comment down below kung kaninong life group leaders kayo napapabilang, anong lugar po kayo naroroon, and then please shout out yung mga kasama nyo sa simbahay. Sige nga po, magkaroon nga po tayo ng konting trivia or semi-quiz. Unang tanong, ano po ang espesyal na okasyon na mangyayari sa darating na July 14? Comment down below. Pabilisan po, ilang service po tayo sa darating na Sunday at anong mga oras po iyon? Ano po ang tema ng ating pong anibersaryo this coming Sunday? Anong talata sa Biblia hinango ang temang ito? Kung nasagot nyo po ang ilang mga tanong na yon, very good po kayo. May premyo po kayo sa inyong mga life group leaders. Sa ating pong paghahanda sa darating na linggo, we have been talking about faith in the family, we have been talking about simbahay, pinag-usapan natin yung kahalagahan ng pamilya. Sa araw na ito, pag-aaralan po natin, how do we prepare for God's miracles sa ating mga buhay? Paano ho tayo maghahanda sa pagpapalang inilaan at inihanda na ng Diyos para sa atin? Alam niyo po, meron na lamang po tayong 4 na araw na nalalabi bago ang ating ika-13th church anniversary. Siguro po meron tayong mga promotion, may mga social media tayo na ginawa, meron tayong mga post na shinare, may mga kaibigan tayong tinag o in-invite. Pero usually ito po'y nasasakop lang po sa 2 klaseng preparasyon. Una po yung tinatawag nating physical preparation. Pangalawa, ang pinakamahalaga po doon ay yung spiritual preparation. Sa dalawang ito, palagay ko magkakasundo tayo pag sinabi ko pong ang dalawang ito ay parehong mahalaga at tama na paghahanda. Kailangan natin maghanda physically, yung pong mga bagay na dapat ayusin dito sa church, mga dapat nating isaalang-alang, yung program, yung mga participants. Pero more than that, napakahalaga po na meron din po tayong paghahanda sa usapin at sa larangan ng spiritual. Kagaya po ni Joshua, pareho po niyang pinaghandaan ang dalawang bagay na ito, yung physical preparation at spiritual preparation. Ang aklat ng Joshua ay may temang conquest o pagsakop, paghahanda para matanggap ang dakilang pagpapala ng Diyos para sa kanilang mga buhay. Sa haba po ng aklat ng Joshua, gagamitin ko lang po ang isang talata na makikita po natin sa Joshua chapter 3 verse 5. Sa kwento po ng conquest na ginawa ni Joshua as their leader, kasama po ang mga Israelites, ganito po ang paraan ng kanilang paghahanda ayon po sa sinabi ng ating Panginoon. Sabi ho dito, Joshua told the people, the Israelites, to purify yourselves, for tomorrow the Lord will do great wonders among you. Ulitin po nga po natin. Joshua told the people, purify yourselves, for tomorrow the Lord will do great wonders among you. Napakaganda pong paalala na very related po sa bawat isa po sa atin, lalo na po tayo po as a community, as a church. Na kung meron man pong paghahanda na dapat nating pag-alayan at paglaanan ng panahon, yun po yung physical preparation at higit sa lahat yung spiritual preparation. Makikita po natin sa susunod na larawan kung paano si Joshua po hinimok niya ang buong tao, ang buong bansa ng Israel. Na kumbagay, parang ito po yung sinasabi ng mensahe natin last Sunday, we must believe and work as a team, as a community, as a church together. We must believe God for His promises, and therefore we must act and we must move and we must work as a team. Kung bakit? Kasi po, napakaganda ng plano ng Diyos. Napakalaki ng pagpapala ng Panginoon na nakalaan sa ating mga buhay. Yung binasa nating talata kanina ay isa sa talatang ginamit ng Diyos na ipinarating niya through Joshua
at ipinarating ni Joshua sa kanyang mga nasasakupan sa community of believers para ihanda ang kanilang mga sarili sa isang malaking gagawing pagpapala ng Diyos sa kanilang buhay. Alam niyo po yung Joshua chapter 3 verse 5, para sa akin, ay isang supernatural promise coming from the Lord, and yet, it is also conditional promise. Ito po isang pagpapala at ito isang blessings or breakthrough na tanging ang Diyos lang po ang pwedeng makagawa. At yan po yung masasaksihan natin ngayong darating na church anniversary po natin. Sino ho dito gustong makasaksi ng supernatural healing, supernatural blessing, and supernatural breakthrough sa ating pamilya, sa ating community, and even sa ating government? Pero ang pangakong ito na dala ng ating Panginoon ay may kalakip na kondisyon. Alam niyo po, ang Joshua chapter 3 verse 5 ay isang prinsipyo na may kalakip na provision ng ating Panginoon. Isang premise na may kalakip na promise. At isang pakiusap o petition na may kalakip at magre-resulta ng divine promotion ng ating Panginoon. Alam niyo po ba na ang hinihingi ng Diyos sa atin ay hindi lang po ang pag-claim ng pangako na to, kundi ang pakikipagsang-ayon at pakikipag-participate upang ang pangakong ito ay maisakatuparan ng ating Panginoon. Taas nga pong kamay dito ang may inaantay na blessings, healing, and breakthrough para sa kanya at para sa kanyang buong pamilya. Alam niyo po, ready na ang blessing ni Lord para sa atin. Pero ang tanong po ngayong araw na ito ay, ready na ba tayo sa blessings na inihanda niya para sa ating mga buhay? Dahil mali pong isipin na inihahanda na ng Diyos ang pagpapala dahil matagal na ho itong nakahanda. Anytime, pwede na po itong ipadala ng ating Panginoon para sa bawat isa po sa atin. But the question is, ready po ba yung heart natin? Ready na po ba yung buhay natin? Ready na po ba ang ating tahanan para tanggapin ang pagpapalang ito? Nakabukas na po ba tayo para abangan ang pagsalo sa pagpapala na galing sa langit? Now, siguro po magandang tanong ho dito is, how do we get ready for God's miracles and breakthrough for our lives and for our family and even for our nation? Ano pong paghahanda, Pastor, ang dapat nating gawin na pwede nating makita sa talatang Joshua chapter 3 verse 5 upang matanggap natin ang pagpapala at breakthrough na nagmumula sa ating Diyos? Number 1, we need to get ready for God's miracles and breakthrough, and for that, we need clarity. Kailangan po natin ng clarity. Sa Tagalog, kalinawan, communication. Sabi po dun sa verse, Joshua told the people. If you have your Bible with you, pwede niyo pong i-underline o sa langguhitan, bilugan po ang salitang told o sinabi sa mga tao. Alam niyo po, napakahalaga ng clarity, napakahalaga ng communication or ng revelation galing sa ating Diyos. Dahil hindi tayo dapat kumikilos pag wala pong sinabi ng malinaw ang ating Panginoon para sa ating buhay. Alam niyo po, sa buhay na ito, ang ating decision-making most likely ay nai-influential po ng dalawang salita. Number 1, our decision-making are influenced by impression. Ano bang nararamdaman ko dito? Ano bang instinct ang nakikita ko dito? Ano bang sinasabi ng iba? Ano bang impression mo dito? Ano ba yung vibes mo dito eh? Pero alam niyo po, maaasahan po natin, hindi yung nararamdaman lang natin, hindi po yung nararamdaman ng karamihan, hindi po yung nauuso sa pangkalahatan, kundi kung ano na po yung sinabi na nauna ng ating Diyos. In other words, we're talking about revelation. Revelation is much more important and much more clearer pagdating po sa decision making, not our impression. Mga kapatid, huwag tayong magdesisyon at kumilos na walang instruction o malinaw na instruction or revelation coming from His Word. Coming from His Word. Huwag po tayong magdidesisyon sa sarili po natin kung alam natin hindi po ito sinabi ng ating Diyos. Sa atin pong pananampalataya, sa atin pong paghahanap ng trabaho, sa atin pong pagtanggap ng mga offer, or sa atin pong pagpasok sa mga opportunity, we need to be discerning. Kailangan pong marinig, makita po natin mismo ang kalinawan na ito'y nagmumula mismo sa ating Diyos. Naalala ko po si Peter na kung minsan po nung sila po ay naglalayag po sa
Sea of Galilee, nakita po ng kanyang mga kasamang disipulo na parang may naglalakad na nagliliwanag po ang kanyang appearance. And they thought that it's a ghost, isang multo. Pero nung nakita po nila at nagsalita si Jesus na siya ito, ako ito si Jesus, nagsabi po si Peter ng isang pakiusap, sabi niya, Lord, if it's you, command me to come to you on the water. Tandaan niyo po, hindi po si Jesus ang nag-anyaya sa kanya para lumakad sa ibabaw ng tubig, kundi si Peter po ang humingi ng request. And it's just okay po na tayo po humingi ng panalangin, ng prayer request sa ating Panginoon. Pero notice po, mga kapatid, ang prayer po ni Peter ay isang pakiusap at paghingi ng pahintulot. Lord, speak, allow me. Pahintulutan mo, Panginoon, kung pwede ba akong lumakad. Papayagan mo ba ako, Panginoon, na gawin yung hinihiling ko para sa iyo. At alam niyo po ba yung sagot ng Panginoon? Come, walk on water. O halika, lapit ka. Pinahintulutan ng Diyos, at alam natin yung kwento, for the first time ever on humanity, tanging si Pedro lamang pong nakalakad sa ibabaw ng tubig. Bagamat siya po ay lumubog dahil nawala yung focus niya sa ating Panginoon, pero siya po ay nakalakad. Why? Because God gave Peter a revelation. Mga kapatid, we need to know the will of God. Yung gusto ng Diyos, yung salita niya, yun yung gusto ng Diyos para sa atin. And in order to do the will of God, we need to know the will of God first. Now, how do we know the will of God, Pastor? Paano natin malalaman ang kalooban ng Diyos, yung gusto ng Diyos para sa atin? Well, the will of God can always be found in the Word of God. Nasa Biblia. Naririto po ang kalooban ng ating Diyos. At alam niyo po, kung gusto po nating malaman kung anong kalooban ng Diyos sa ating pamilya, sa ating relationship, sa ating trabaho, sa ating pong negosyo, sa ating pong sa larangan ng pananalapi, sa larangan po ng pag-aaral, we can always depend on God's revelation. This is actually a complete revelation. Wala na po yung mga hula-hula. Tapos na po iyon. Foretelling na lang po yun eh. Sasabihin nila yung nasabi na matagal na. Halimbawa, punta ka sa mga hula, nakikita ko pagpapalain ka. Alam naman natin talaga, di ba? Ibibless tayo, di ba? So, we must seek the Bible, the Word of God, because the Bible is the basic instruction before leaving earth. Now, bakit mahalaga na ang kalooban ng Diyos ang ating hinahanap at ginugusto at sinusunod sa ating mga buhay? Sapagkat, ang kalooban ng Diyos ay ang kagustuhan ng Diyos. Pag sinabi natin kalooban, ito po ay isang malalim na salita na very Filipino, loob. Di ba? Kaloob-looban. Pag pinag-usapan natin yung salitang kalooban, yung nasa loob ng tao. Di ba? May term tayo, nasa loob ang kulo eh. Pero kung ilalapat natin sa Panginoon, ang kalooban ng Diyos, ibig lang sabihin nun ay ang kagustuhan ng Diyos para sa atin. Ang kalooban ng Diyos ay ang kagustuhan ng Diyos. Kapag ito'y ating hinanap at sinunod, naroroon po tiyak ang pagpayag at pagsang-ayon at ang pagpapala ng ating Panginoon. I mean, very logical, di ba? Kung ito yung gusto ni Lord, ito po yung nais niya, ito yung nasa puso niya, hanapin mo yon, gawin mo yon, sundin mo yon, well, matitiyak mo na nandun yung pagsang-ayon, pagpayag at pagpapala ng Diyos sa ating mga buhay. Mga kapatid, we need to listen to God's voice. We need to listen to God's voice. Kung ang kalooban ng Diyos pala ay makatatagpuan sa salita ng Diyos, makinig po tayo sa salita ng Diyos. Alam nyo, mga kapatid, God speaks to those who takes time to listen. Kung maglalaan ka ng panahon, kung maglalaan ka ng time para buklatin ang Biblia, mag-church, makinig ng mensahe ng ating Panginoon, tiyak ko po, nakakausapin ka ng salita ng Panginoon. Alam nyo, mga kapatid, kapag ka natiyak po natin na ito po ang kalooban ng ating Diyos, sagot po tayo ng ating Diyos. Meron nga pong kasabihan, if it's God's will, then it is God's bill. Kung ito po ay gusto ng Diyos, nais ng Diyos, ang Diyos pong bahala sa iyo. Siyang magbabayad. It's God's bill. Sabihin nyo nga po yan sa iyong katabi, if it's God's will, then it is God's bill. At may kasibihan po tayo dyan sa Zion, galing po sa ating mentor, kapag si Lord ang nagyaya, syempre, si Lord ang may taya. So mga kapatid,
Ang unang paghahanda na dapat natin gawin para matanggap natin ang pagpapala ng Diyos sa darating na church anniversary, para makita natin at masaksihan natin yung breakthrough ng Panginoon sa ating buhay at sa ating mga pamilya, we need God's revelation. We need God's clarity sa ating mga buhay. Alam niyo po, nakakalungkot dahil maraming mga tao hindi ganun katindi ang pagpapahalaga sa Bible. Meron po kasabihan na nagsasabing, the Bible is meant to be bread for daily use. It's not cake for special occasion. Ang Biblia ay pagkain ng ating kaluluwa na pang-araw-araw. Hindi po ito isang cake na nilalabas lang natin at kinakain sa isang special po na kapanahunan. Pangalawang paghahanda na kailangan natin gawin para matanggap natin ang pagpapala at breakthrough ni Lord para sa atin at sa ating mga pamilya is first, we need God's clarity. Pangalawa, we need unity. Sabi po dun sa verse, Joshua told the people. Napansin niyo po, ibinigay po ng Diyos ang revelation na to, ang Rema word na to, kay Joshua. Pero nais ng Panginoon na ang Rema na to, ang kalooban ng Diyos na to, hindi lang po pang personal, kundi pang communal. Kasama po ang community, kasama po ang church. Alam niyo ba mga kapatid na ang unity o pagkakaisa, ang pinakatanging prayer request ni Lord na nagmula sa Kanya at hinihingi niya sa Kanyang Ama para sa atin. Tingnan po natin yung John chapter 17, verse 21. Sabi dito, I pray that they will all be one, just as you and I are one. As you are in me, Father, and I am in you, and may they be in us so that the world will believe that you sent me. Mga kapatid, hinihingi ng Diyos sa atin ang pakikiisa, ang pagmamalasakit, ang pagsama, ang pagdamay, at pakikipasan sa pasanin ng bawat isa. Hinihingi ng Diyos na tayo po ay isang community na sumasampalataya sa gagawin ng Diyos ngayong darating po na Sunday celebration ng ating church anniversary. Jesus' only prayer request is our unity, our harmony, and our symphony. Ang tanging hiniling ng Diyos ay hindi po para sa Kanya para sa atin na tayo magkaisa. Bakit daw po? Sapagkat siya at ang Kanyang Amay iisa at upang daw maraming maniwala sa ating Panginoong Jesus dahil sa pagkakaisa at pagmamalasakitan at pagdadamayan na meron po tayo. Mga kapatid, ibig sabihin pag nagkakaisa po tayo, we are actually fulfilling, granting, and answering God's only prayer request. When we are united, God is honored, God is glorified, God is pleased, and God wants to bless us. Come to think of it, mga kapatid, no? Pag ang Diyos ay nasisiyahan, napaparangalan, dahil tinutugon po natin ang kahilingan niya, ang pinakatanging kahilingan niya, tiyak po na pagpapalain po tayo ng ating Diyos. Kaya lang po, meron pong mga banta sa pagkakaisa. Una po, yung conflict, pag-aaway-away. Pangalawa, yung pagrereklamo o complaining. Pangatlo, yung pong pagkukumpara sa isa't isa. Pang-apat, yung kompromiso o pagkakasala, paglayo sa Diyos at pagdamay sa iba. Panglima po, yung critical spirit, yung pamimintas sa pagkukulang at kahinaan ng iba nating mga kapatiran. Ngayon, kung meron pong banta o threat to unity, meron din pong threat to unity o yung mga bagay po na nagiging dahilan para magkaroon ng pagkakaisa. Ano daw po iyon? Compassion, pagmamalasakit, pagdadamayan, commitment, pagtatalaga, commonality, pagkakapare-pareho, at pag-a-adjust para sa iba, core values, paniniwala sa ilang mga prinsipyo at pinagkakasunduan po natin, at higit sa lahat, compliment or encouragement. Mga kapatid, alisin po natin yung mga banta ng pagkakaisa. Gawin po natin at isabuhay po natin ang mga bagay na magsusulong sa pagkakaisa. Sabi nga po ni Helen Keller, alone, we can do so little. Together, we can do so much. Pag nag-iisa daw po tayo, at yun po yung gustong gawin ng kaaway. Yung conflict, nagkukos ng separation, ng gap, ng space. At makikita natin yung sarili natin. We live in isolation, nag-iisa po tayo, malungkot po tayo. Yun po yung favorite ng kaaway. Pero sabi dito, together, we can do so much. Ang prayer ko po as we prepare for our church anniversary, as we prepare for God's blessings and breakthrough, that we will come together as one. Sabi ni Henry Ford, coming together is a beginning, keeping together is progress, working together is success.
pagtatagumpay. Mayroon pong isang talata na nagpapatunay na nais ng Diyos na tayo nagkakaisa. Natutuwa po siya, napaparangalan po siya, at nais po niyang i-bless ang isang community na nagkakaisa at nagtutulong-tulong. And it can be found in Psalms 133 verse 1. Sabi dito, "Behold how good and pleasant it is when God's people live together in unity." Hindi lang po yung nagkakasundo, nagsasabing, kami nagkakaisa, kundi sabi dyan, living together in unity. Meron pong pagkakaisa, meron pong pagtatalaga na makisama at pakisamahan at magkaroon po ng bayanihan. Narinig ko po yung kwentong ito nung ako'y maliit na bata pa lang. Meron daw po isang nanay na inahin po, na kulay pula, na nais magluto ng cake. Hiningi po niya yung tulong ng kanyang mga kasamahan sa farm. Okay? Sikat na sikat po yung salitang farm, di ba? Sabi niya, tulungan niyo naman akong maghanap ng harina, asukal, at tulungan niyo naman akong haluin ang mga ito para makakain tayo ng cake. Sabi ng baboy, ayoko, hindi ako pwede. Sabi ng pusa, busy ako. Sabi ng daga, hindi rin siya available. Sabi din ng baka. Pero alam niyo, nung naluto na po, ngayon po, inaamoy na po nila yung masarap na cake, ay bigla ho sila nagsulputan at bigla hong gutom na sila at nais po nila makibahagi doon po sa niluto po ng manok na ito. No? Ayon po sa kwento, hindi ho sila binigyan, tinuruan po sila ng lesson. But actually, there's a redemption kasi may kasunod po na rendition dito. Ang sumunod po ay tinuruan po silang paano makiisa. At yung sumunod na kwento po, na bagong version, ay magkakasama na po sila nagtutulungan at mas lalo pa pong lumaki yung cake at napasarap. Alam niyo po ba, nung na-research ko yung kwento na to, ito man po isang maliit o simpleng kwento lamang. Ginagamit po pala ito sa political na issue kung paano pinoportray po yung sitwasyon mismo ng ating ekonomiya at ng ating society. Mga kapatid, kung nais mong pagpalain tayo ng Panginoon, kung nais mong madami ka sa pagpapala, tumulong ka, makiisa ka, participate, promote, and even provide the needs of our church anniversary. Invite people. Bring your family sa darating po na Sunday. Sino po dito mag-i-invite? Pakitag nga po yung mga iimbitahan po natin at nang masanay na po sila sa Zion Christian Fellowship Baliwag. Number 3, how do we prepare for God's breakthrough and blessing? We need God's purity. We need to purify ourselves. Sabi po dun sa verse na yon, purify yourselves. Purify yourselves. Linisin po natin ang ating mga buhay. May mga quotation po akong mga nilagay dyan. Ang salita ng Diyos, God has guarded His word so that only the pure in heart can see its secrets and all other efforts will fall. Alam niyo po ba na we can only hear and see God when we possess the pure heart. In other words po, meron tayong pagpapakumbaba, meron po tayong hangarin na linisin ang ating mga buhay, tanggalin ang ating mga distractions. Unang sa ganun, marinig natin ng klaro ang salita ng Diyos. At ang sabi ho diyan, tiyak daw po na ang salita ng Diyos ay matatanggap natin dahil ito po'y nilaan ng Panginoon para lamang sa mga may dalisay at malinis na mga puso. Therefore, purity is like a gatekeeper for everything precious and blissful in God's kingdom. Ang kabanalan daw po ay parang tagabantay po sa daraanan, sa isang lugar na kung saan pinag-impukan at pinagtaguan ang pagpapala ng kaharian ng ating Diyos. Mga kapatid, mabuhay po tayo sa kabanalan. When your heart is pure and true, God has a way of making sure that everything works out in your favor. Mga kapatid, sa araw po ng prayer and fasting, sumunod po tayo. Gawin po natin ito. Gawin po nating free ang schedule po natin para mag-devotion, dumalo sa simbahay, dumalo sa ating life groups, dumalo po sa ating mga meeting, mag-invite, lumayo po tayo sa mga tukso. Gawin po natin to hindi para sa tao, kundi para sa ating Panginoon. At ang sabi ho dyan, may paraan ng Diyos para tiyakin na ikay mapagpapala talaga at matatanggap mo ang blessing ng ating Diyos. How do we do this? How do we live in purity? Meron pong payo si Mahatma Gandhi. Sabi po niya, I will not let anyone walk through my mind with their dirty feet. In other words, wala akong papayagan na makapasok sa aking isipan at maglakbay, mag-wander, manggulo, man-distract. Lalong-lalo na po kung ito po ay may kinalaman sa karumihan, kasalanan.
It's a figure of speech. It's a metaphor. I will not let anyone walk through my mind with their dirty feet. Pipiliin mong papanoorin mo, pipiliin mong pakikinggan mo, pipiliin mo yung pagbubulay-bulayan, pipiliin mo kung anong titingnan mo. Why? Because it might go to your mind. It might put your mind into a jeopardy. Madudumihan, marurumihan. No? 2 Timothy chapter 2 verse 21, sabi dito, if anyone cleanses himself from these things, he will be a vessel of honor, sanctified, useful to the master, prepared for every good work. Ang nilinis po ng mga kubyertos, yung po yung tinutukoy dito Sa bahay po ng isang maharlika, may mga kubyertos po na pang-ordinaryo, may mga kubyertos po na pang-maharlika. Nang ibig sabihin po, kung lilinisin mo ang sarili mo, ibubukod mo, papalayo sa karumihan, sa kamunduhan, ikaw ay magiging vessel of honor, kapita-pitagan, malinis at kagamit-gamit ng ating pong Panginoon upang magampanan mo ang gawain ng ating Diyos. Panghuli po, how do we prepare for God's blessings and breakthrough? We need clarity, we need unity, we need purity, and then panghuli, we need faith or certainty. Kailangan po natin ng katiyakan, kailangan po natin ng isang bagay na pinananampalatayahan at inaasahan nating mangyayari sa ayon sa kalooban ng Diyos. Ang panghuling talatang sabi po ay, for tomorrow, the Lord will do great wonders among you. Kung kukumplituhin po natin yung talata, Joshua told the people, purify yourselves, for tomorrow the Lord will do great wonders among you. Mga kapatid, how you obey God today will determine how God will work in you and for you tomorrow. Kung paano mo sinunod ang Diyos sa araw na to o kahapon, ang magdedetermine kung paano kikilos at makakilos ang Diyos sa iyo at para sa iyo sa kinabukasan. Kapatid, start obeying the Lord right now. Start living in clarity, in God's words. Start living in unity, pagkakaisa. And start living in purity, pinakamahalaga sa lahat. Tingnan niyo po, mga kapatid, yung pangako ng Diyos. Kailan daw po mangyayari ang pangako ng Diyos? When? Bukas. Tomorrow. Para, sino po ang gagawa nito? The Lord will do it. Ano daw po ang gagawin ng Diyos? He will surely do. And how will He do it? He will do it with great wonders. Hindi ordinaryo, supernatural, great wonders. Kanino po niya gagawin ito? Ayon doon sa verse. Para sa atin. Sa ating mga buhay. Sa ating mga pamilya. Pwede po ba nating purihin, palakpakan ng ating Diyos? At tanggapin na po natin ang great wonders at amazing things na to na mangyayari sa araw ng bukas sa ating anniversary. Mga kapatid, ayon po kay Martin Luther, faith is a living, daring confidence in God's grace. It is so sure and certain that a man could stake his life on it 1,000 times. Pwede daw po nating itaya ang ating buhay, ang ating reputasyon, ang ating integridad sa pangako ng ating Panginoon. Bakit? Ganun po katiyak na ito'y mangyayari para sa atin. Sa mga sumusunod, nananampalataya at walang tigil na nananalangin at umaasa that God is able more than we could ever think, dream, or imagine. Through the power that is working in us, I claim by faith na matatanggap at natanggap nyo na ang pagpapala ng Diyos. Sabi po ni Hudson Taylor, of course, mahirap po ito, Pastor. May mga pagdududa, may mga sitwasyon tayo na parang hindi naman pinagpala ng Diyos. So how do we overcome that? Meron pong payo si Hudson Taylor, sabi niya, meron pong 3 stages o baitang ang bawat pagkilos na dakila ng ating Panginoon. Sa bawat dakilang pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay, laging may 3 baitang o may 3 proseso. Number 1, first, it is impossible, then it is difficult, but praise God, it will be surely done because of the power of God. I think you can relate on this quotation. Sino ho dito nasa impossible situation? Pero hindi lang impossible, naging difficult pa eh. Pero maghanda ka dahil sa mga difficulty at dead ends, merong deliverance. It will surely be accomplished sa iyong buhay. And that is according to Hudson Taylor. Faith is taking the first step even when you don't see the whole staircase. Hindi natin kailangan makita ang kabuuan para manampalataya. Ang kailangan lang po natin gawin ay humingi tayo ng Panginoon na buksan at papaglinawin ang mata ng ating pananampalataya, the eyes of faith, so that we could see clearly what others can see.
and what others refuse to see. At makikita mo doon, mangingiti ka sa ganda ng pangako ng Diyos para sa iyo at sa iyong pamilya. So tapusin po natin ito. Balikan uli natin yung talata. Joshua told the people to purify yourselves, for tomorrow the Lord will do amazing things and great wonders among you. Mga kapatid, obedience is our job, but the outcome is God's job. Ang pagsunod po ay trabaho natin. Yun po yung responsibilidad natin. Pero yung resulta, yung impossible at difficulty kung paano ho ito mangyayari at matutupad, trabaho na po ni Lord yun. Huwag na po tayong mag-worry. Let us worry on how we should obey and how we will obey the Lord sa ating mga buhay. Tandaan niyo po, meron pong 4 na requirements ng paghahanda, and I hope every life group leaders and every life group members will do this for preparation. Let us prepare with clarity, with unity, with purity, and with certainty. In other words, let us have faith in the Lord. Alam niyo po ba kung nagsabihin ng faith? Forwarding all issues to heaven. You have an issues right now, financial issue, relational issue, physical issue, whatever issues na meron ka, psychological issues, forward it all to heaven. Lahat ng issues na yan, ibigay mo kay Lord. Si Lord po may kakayahan na ayusin yan. Sino dito makakapagsabing, Amen? Yes, Lord, I receive it. Can you say Amen? Forwarding all issues to heaven. Lahat ng issues ko, Lord, para sa'yo. Amen. Alam niyo ba ibig sabihin ng Amen? Amen means you agree with God, you will move with God, you will end with God, and you will never doubt God na may gagawin siya sa ating buhay. Ulitin nga po natin yan. I will agree with God, I will move with God, I will end with God, and I will never doubt God. Once you believe, you will never be the same. Once you obey, you will never be detained. Hindi ka malilimitahan. And once you receive, you will never be contained. Unstoppable ka na, kapatid. And that's our prayer for our church. 5 goals. To reach more, to increase our worship attendance, to connect every people to community, to train new leaders, and for us to give more so we could love more. Meron tayong 5 goals at faith goals as a church. And I believe lahat tayo dito maapektuhan pati ang ating mga pamilya. Kapatid, sino dito ready na sa ating church anniversary? Sino dito maghahanda ngayong gabi hanggang sa mga susunod na araw for God's greater miracles and breakthrough and amazing things sa ating mga buhay? Kapatid, consecrate ourselves for tomorrow. Everybody say tomorrow. The Lord will do amazing things in our lives. May the Lord God bless us all. Keep on inviting, keep on promoting, keep on praying and believing. In the name of Jesus, we all pray. Amen and amen. God bless you po.